Ano sa tingin ninyo? Kanino ba loyal ang mga military? Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong dalawang mukha ng Chief of Staff ng mga militar na si General Browner. Sa napansin ko ho, ay mukhang nagbago ang tono ng mga pahayag ni General Browner. Meron pong dalawang mabibigat mga pahayag itong general na ito ngayong taon. Una, iyong isiniwalat niya na mayroong umanong namumuong kudita laban kay BBM. Pangalawa naman ay yung latest na mayroon umanong mga militar na nakipagsentimento sa pahayag at batikos ni Vice President Inday Sara kontra ho kay BBM. Himay-himayin natin kung ano po ba ang pagbabago sa mga pahayag ni General Browner. Unahin po muna natin yung sa issue ng kudita upang may kumpara natin yung mga pahayag niya dito sa issue ng kudita at mga pahayag naman niya yung bago-bago lang patungkol nga ho doon sa batikos ni Vice President Inday Sara. Pakinggan ho natin. Itinanggi ni AFP Chief Romeo Brawner Jr. na may destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Na-misquote lang daw siya. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Medyo it was taken out of context, no? Yung sinabi ko, I did not mention about destabilization plot. Hindi totoong may destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang iginiit ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. matapos isiwalat ang umano'y nilulutong kudeta sa kanyang talumpati sa Joint Change of Command at Chief of Office Ceremony sa Camp Don Basilio Navarro sa Zamboanga City kahapon. Marami po tayong naririnig ngayon, masasabi natin mga destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat ay magkaroon ulit ng kudeta. Ang paliwanag ngayon dyan ni Brawner, Kasi pag sinabi nating plot, parang plano na ito na i-execute na lang, no? So, ang sinabi ko during my statement was that may mga naririnig tayo na mga ugong-ugong ng mga destabilization efforts, no? Yun yung specific word na ginamit ko. So I did not use the word plot. simpleng panghihikayat lang aniya sa mga sundalo na huwag sumama sa mga pagkilos ang kanyang sinabi sa naturang talumpati. Some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. At nakausap ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. Awa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. Inulit din ni Brawner ang pahayag na yan ngayong araw. Sabi pa niya, noong September 21 pa umugong ang panghihikayat daw sa mga sundalo na sumama sa mga pagkilos kasabay ng martial law anniversary. Nauna nang sinabi ng ilan pang opisyal ng AFP na misquoted si Brawner. Okay, sa puntong iyan mga kabisdak, ay talagang binawi niya yung pahayag niya na mayroong kudita. Na maliwanag ay kumambyo siya dito. Nahugas kamay siya dito. Hindi natin alam, baka pinatawag siya, kaya binawi niya yung naunan niyang pahayag at tudotanggi siya dyan. Hito tayo ngayon. Mukhang nagbago ang tono ng kanyang mga pahayag. Ito yung bago. Pakinggan muna natin. Iyong kaunting linya na isiniwalat niya na nakakuha ng sentimento si Vice President Inday Sara sa mga active, ito guys
ng mga military. Pakinggan ho natin. Well, first of all, I cannot blame the Vice President for saying this. No, in fact, this opinion is shared by so many in our country, even soldiers. No, pati nga sa amin sa Viber group ganyan din yung sentiment ng iba because of the experience that we had with them. Ilang beses tayo nakipag-usap, yung gobyerno natin with them. Ano yung ginagawa nila? Pinapalayan nila yung mga political prisoners. On the disguise na mag-uusap, and then pinapalakas nila yung New People's Army, no? Okay. Ayan ho yung bago. Narito naman ang kanyang follow-up na statement diyan. Kasi ang dami ng komentary dito sa matsaring mga reaction now ang lumalabas ngayon tungkol sa pahayag ni General Browner diyan. Andito ang kanyang sagot. Okay. Ayon po sa CNN Philippines, dahil sa CNN Philippines naman ho, nangyayari ang ganyang interview. Sabi diyan, after admitting the some soldiers share Vice President Sara Duterte's sentiments against the possible return of peace talks with communist rebels, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner clarified that the military remains in full support for the Marcos administration's decision to revive the negotiations. At dagdag pa niya na fully support umano ang Armed Forces of the Philippines sa pagtutulak ng Marcos administration na i-resume muli ang peace talks laban ho sa mga komunistang grupo. Ano ho ang napapansin natin dito sa bago niyang pahayag? Unang-una, kakaiba ang kanyang pahayag noon sa issue ng kudita. Dahil itinanggi niya ho nawala namang ganun palang pangyayari at taken out of context lamang ho. Pero ito yung bago, hindi niya itinanggi na mayroong mga military na nakipagsentimento sa pahayag ni Vice President Inday Sara sa pagtutol sa planong peace talks ni BBM. Hindi niya binawi yan hindi siya kumambyo dito. So isa lang ang ibig sabihin, totoo yung sinabi niya na ang mga military ay sumusuporta at nakipagsentimento kay Vice President Inday Sara na huwag ipagpatuloy ang usaping peace talks. Pero full support ho sila sa plano ng Marcos administration. Pag pinansin nyo ho, magkaiba yung una at ngayon. Noong una, itinanggi ho niya na mayroong namumuong kudita. Pero ngayon, hindi niya itinanggi na mayroong mga militaring sumusuporta at nakipagsentimento sa pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. Ano sa tingin ninyo? Kanino ba loyal ang mga military? Kay BBM nga ba? O kay Vice President Inday Sara Duterte? Para sa akin, ang mga military ay loyal yan kung sino ang tama. Bahala na po kayo mag-isip-isip sa pagbabago ng tono ng pahayag ni General Browner.